Naalala ni Tiny kung paano nagtanong ang isa sa mga pumatay sa arena, ano ang dapat nilang gawin sa kanya, dahil patay na siya. Nakangiting sagot ng pangalawang killer na hindi niya alam. Mayroong lahat ng uri ng necrophilic perverts. Kahit na ang isang bangkay ay ibinebenta para sa mga organo, maaari kang kumita ng magandang pera. Naalala niya tuloy ang magkapatid na Randers na masayang nag-uusap kung paano maipagbibili ang bangkay ng may-ari ng mana sa mataas na presyo. Gulat na napatingin si Tiny sa harapan. Napagtanto niya na si Timon Val ay bumibili ng mga bangkay mula sa mga mananakop. Iniisip niya sa isip kung may dark magic yan sa likod niya, o malalay sa kanya, Wolf, tulala. Naisip niyang yumuko ng may paggalang kay Timon Val. Nakatayo sa malapit si Crone at pinagmamasdan siya. Si Timon Val, nawalan ng pasensya, ay nagpaalala na naghihintay siya ng sagot. Excited na tumingin sa kanya si Tiny at sinabing hindi niya naintindihan ang tanong niya. Galit na ibinigay ni Timon Val ang utos para kumilos si Crone. Agad niyang hinugot ang kanyang sword mula sa kaluban nito at naghanda upang isagawa ang utos. Sinuri ni Tiny sa isip ang sitwasyon at napagtanto na masama ang mga bagay. Sa lakas niya ngayon, hindi niya kayang talunin silang dalawa. Tinawag ni Tiny ang Lunar Wolf, isang asul na enerhiya na wolf ang lumitaw sa gitna ng silid, na tinakpan si Tiny Crow na may hawak na isang sword sa kanyang mga kamay, at napaatras sa takot. Si Timon Val, na mukhang naiinip, ay ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang kamay at sinabi na siya ay tunay na pinuno ng kagubatan, na nakikita ang pagkalito ni Crone. Nagmura si Timon Val sa pagkabigo at sinabing isa siyang walang kwentang tuod. Dahil ang lahat ay naging ganito, walang magagawa. Kailangan nilang kumuha ng bagong test subject. Tiny. Excited na tumingin sa kanya si Tiny at mentally asked test subject, gusto ba niyang gamitin ito imbes na Wolf? Timon Val ang humarap kay Crone, tinanong ang tanong, gaano kalakas ang bata? Sumagot si Crone sa balikat niya na malapit na siyang maabot ang level 2. Nagtatakang tanong ni Timon Val, ang ibig niyang sabihin ay si Tiny ay katumbas ng Knights. Sinabi ni Crone na siya ay mula sa isang marangal na pamilya kung saan siya ay sinanay na gumamit ng mana mula pagkabata, o isang henyo. Tanong ni Timon Val, ganito ba ang tingin ni Crone kay Tiny na kumikinang sa asul na mana at sinabing walang paraan na matutunan niya ito ng mag-isa. Wala ni isang thread ng mana ang tumagas, at medyo stable ang sirkulasyon. Hawak ang espada sa harap niya, idinagdag niya na may nagturo sa kanya nito. Interesadong tanong ni Timon Val, ano kaya ang sasabihin niya dito? Tumingin si Tiny sa harap niya na nagtataka at nagtatanong sa isip, worth it bang magkaroon ng nagtuturo? Sa kanya, malamang hindi sila maniniwala sa kanya kung siya iginiit na sinanay niya ang sarili. Confident na sabi ni Tiny, ito ang kanyang yumaong mga magulang bago siya dumating sa Pales. Hindi makapaniwalang tanong ni Timon Val, ang excited na idinagdag ni Tiny na natutunan na niya ang breathing technique na ito mula pa noong siya ay sanggol. Hawak ang kamay sa dibdib, huminga siya ng malalim at bumantong hininga. Unti-unting lumakas ang lakas niya at napagtanto niyang espesyal pala ito. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Timon Val, nakataas ang isang kilay at tumawa. Naisip ni Tiny na kakailanganin niya ng swerte para malaman kung totoo ito. Ngumisi siya ng masama, naalala kung gaano karaming mga refugee ang dumaan sa mga tarangkahan ng lungsod noong panahong iyon, tinanggap ni Timon Val ang mga refugee mula sa lahat ng dako upang kumita ang mga mananakop. Walang paraan para malaman niya ito. Tiny, ibinuka ang kanyang mga braso sa tagiliran na may masayang ngiti, at sinabing ang katotohanan na siya ay nakatayo sa kanyang harapan ay nagpapatunay sa katotohanan ng kanyang mga salita. Pinag-isipan siya ni Timon Val, sinindihan ang kanyang tubo. Sabi niya, tama, naniniwala siya. Nakahinga ng maluwag si Tiny na mas madali ito, kaysa sa inaasahan niya. Galit na kumikislap ang kanyang mga mata,
at idinagdag niya na lilinuwin pa niya ang mga detalye. Nagtatakang tanong ni Tiny, siya ba si Timon Val ay ngumiti ng nakakaloko at sinabing, dito muna siya tumira sandali. Ibinaba ni Tiny ang kanyang mga kamay sa pagkalito at nilinaw sa pamamagitan ng pagtatanong, siya ba ay si Timon Val ay mahigpit na sinabi na pinatay niya ang balbula at ang mga bagay ay napunta sa timog. Kailangan niyang sisihin ang isang tao. Nanlaki ang mga mata ni Tiny at nagtanong, dapat bang may mamahala dito? Pinag-uusapan ba natin ang isa sa mga miyembro ng organisasyon na binanggit ni Wolf? Kung si Timon Val ay natatakot sa kanya, tiyak na ito ay isang uri ng nakakatakot, dark magician. Napagpasyahan niya na ito ay mapanganib. Nawala sa kanyang pag-iisip ang boses ni Timon Val, na hindi nasisiyahang nagsabing hindi na siya sumasagot. Excited na tumingin sa kanya si Tiny. Nakangiting tanong ni Timon Val, gusto ba niyang maglingkod kasama niya? Kung gayon ang kanyang panukala ay dapat masiyahan sa kanya. Iniyuko ni Tiny ang kanyang ulo ng may paggalang at sinabi, kung ito ang kanyang utos, kung gayon siya ay sumusunod. Siya ay walang pakialam na nagtatanong, ito ba ang kanyang magiging panauhing pandangal? Si Timon Val, na may palihim na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsabi na ito mismo ang nangyari sa kanyang presensya. Hayaang bantayan ng mabuti ni Tiny ang kanyang ugali. Siya, nang hindi itinaas ang kanyang ulo, naisip na mayroon pa rin siyang kalamangan. Sa loob ng halos 3 araw, malalaman ng mga tao ng duke kung totoo ang ledger. 3 pa ang gagastusin sa pagkolekta ng isang hukbong nagpaparusa, at pagkatapos ay 10 sa daan patungo sa pills. Bilang resulta, aabutin ng 15 araw kung darating ang bisita, si Timon Val pagkatapos ay magiging maayos ang lahat. Nagtatanong si Tiny kung kailan darating ang kanyang bisita. Nagtaas ng kilay si Timon Val sa pagtataka at nagtanong kung bakit kailangan niyang malaman ito. Ipinaliwanag ni Tiny upang maunawaan kung gaano katagal niya ang etika sa pag-aaral. Masayang tumawa si Timon Val at sinabing, sa loob ng 1 linggo. Kaya huwag mo siyang hayaan. Ibaba mo siya. Galit na sumimangot si Tiny. Kinagat ang ibabang labi at nagmumura sa isip sa paglipas ng panahon na nag-eehersisyo ang kanyang mga kamao. Akala ni Tiny 1 linggo na lang darating ang bisita. Nag-iinit siya at iniisip na 2 lang ang pagpipilian niya. Ang una ay pagtakas. Dapat ay nakatakas na ang mga mananakop. Kailangan niyang tularan ang kanilang halimbawa kung gusto niyang makaalis dito. Naisip niya kung paano siya mabilis na sasakay sa isang lunar wolf, humawak sa balahibo nito at lumalayo sa mga gwardya. Magiging madali para sa kanya na makalibot sa mga tao ng Panginoon. Gayunpaman, siya ay ilalagay sa listahan ng mga hinahanap, at pagkatapos ay ang pakikipagkita sa Sword Emperor Asgard von Valencia ay magiging problema. Inikot ni Tiny ang kanyang kamay sa isang bilog. Iniunat ang kanyang balikat, at naisip na kailangan niyang kumuha ng isang bagay mula sa kanya. Sa makatuwid, dapat mong iwasan ang sinumang may kakayahang magdulot ng gulo sa kanya sa hinaharap. Inatake ni Tiny ang kanyang kamao sa hangin sa kanyang harapan. Tuwang-tuwa siyang naisip na ang pag-iisip lamang ng pagtakas ay nagagalit sa kanya. Maaaring wala siyang sapat na lakas ngayon, ngunit ang paghahanap ng paraan upang talunin ang kanyang mga kaaway ay palaging paraan niya sa paglutas ng mga isyu. Dahan-daang naglakad pasulong si Tiny, naghagis ng malalakas na pag-atake sa hangin sa harapan niya. Inisip niyang mabuti na ang pangalawang opsyon ay may kinalaman sa isang bisitang darating pagkalipas ng 1 linggo. Napaisip si Tiny, magiging official visit ba ito? Naalala niya ang sinabi ni Timon Val na bibisitahin daw niya sila. Nagsalita siya tungkol sa kanya na para bang siya ay isang uri ng mataas na ranggo na aristokrata. Pero bakit walang gulo sa bahay? Ito ay pumukaw ng hinala. Inakala ni Tiny na ito ay isang lihim na pagbisita.
Kung sino man ang nasa likod ni Timon Val, hindi pwedeng magpakita na lang sa publiko. Si Tiny, galit na inatake ang hangin gamit ang kanyang mga kamao at naisip na bago dumating ang panauhin, isang malakas na kaganapan ang dapat mangyari sa lungsod para mapansin ng mga tao ang lugar na ito. Iminungkahi niya na sa kasong ito, ang pagpupulong ay ipagpaliban o kanselahin. Malaki ang panganib, ngunit iyon ang kanyang diskarte sa negosyo. Si Tiny, pawis na pawis, ay sumipa pataas at sa isip ay napagpasyahan na ang plano ay gagana. Maingay niyang ibinaba ang paa sa sahig at idinagdag na kailangan niyang magpakatatag. Nakatayo sa isang fighting position, nakabuo siya ng energy circles ng mana sa paligid niya. Desidido siyang tumingin sa gilid at idinagdag sa isip na kailangan niyang talunin si Timon Val at ang kanyang mga knights. Kumakalam ang tiyan niya, sinasabing nagugutom siya, napahawak sa tiyan niya Tiny. Tumungo sa labasan at nagtanong, oras na ba para kumain siya? Pagkaraan ng ilang oras, nagsalin ng sopas ang kusinero sa plato ng isa sa mga knight at natapon iyon sa knight na galit na sinabi sa kanya na panuurin kung saan niya ito ibinubuhos. Tumingin siya sa kanyang balikat at tinanong kung saan nakatingin ang kusinero. Gulat na napatingin siya sa harapan niya, nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang bibig. Pareho silang gulat na napatingin sa mga tambak na walang laman na kaldero at mga kawali. Nagtatakang tanong ng knight, paano nagkasya ang gayong sanggol sa napakaraming pagkain? Unano ba siya? Umupo si Tiny sa isang table na puno ng mga walang laman na plato at kumain ng isang piraso ng karne na may gana. Ang knight, sa dining room, gulat na tumingin sa kanya. Narinig ng knight na ang mga dwarf ay may gana tulad ng mga orc. Bamuka ang bibig ni Tiny at nagdala ng isang mangkok ng sopas. Habang kumakain, naisip niya na ang dissonance sa mannatal ay naitama sa tuwing kumakain siya. Sa madaling salita, kailangan lang niyang kumain ng maayos para dumami ang mana niya. Gulat na pinagmamasdan ng knights habang nilalamon niya ang pagkain sa bilis ng kidlat, na nag-iwan ng bundok ng walang laman na mga plato. Masayang napagtanto ni Tiny na hindi na niya kailangan pang uminom ng anumang gamot o halamang gamot. Narinig ni Tiny ang boses ni Grant sa likuran niya, na nagtanong, siya ba ito? Si Tiny, na may isang piraso ng karne sa kanyang bibig ay tumingin pabalik sa kanyang balikat sa pagtataka. Napasimangot si Grant at nagtanong, isa ba siyang batang palaboy na natuto ng etika mula sa mga aso? Si Tiny, walang pakialam na kinumpirma ito at nagpatuloy sa pagmuya ng karne. Si Grant, na nakakrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ay hindi nasisiyahang nagtanong, kung ano ang kanyang tinataasan. Iritadong tanong ni Tiny, paano kung maging magalang sa presensya ng isang matanda? Itinuro ni Tiny ang isang buto sa kanyang direksyon at panunuya na humingi ng respeto sa kanya. Pinupulot niya ang bata. Galit na tinanong ni Grant kung ano ang hindi maintindihan ni Tiny, kung sinusubukan ba siyang patawanin ni Grant o hamanin siya ng away. Sinundot niya siya ng buto at sinabi, hayaan siyang magpasya para sa kanyang sarili. Habang sinusubukan ni Grant na makabangon mula sa gayong kabastusan, tinapik ni Tiny ang kanyang baluti gamit ang isang buto at mapanuksong inutusan siyang sumagot. Galit si Grant at galit na nagmura. Galit siyang sumigaw na bugbugin siya, at galit niyang hinampas ng kamao ang mesa, na nagkapira-piraso. Pinagmasdan sila ni Gren, na nakaupo sa malapit na mesa. Mahinahon niyang sabi, bumaling kay Grant para kumalma. Bata pa lang. Ipinatong ni Crone ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Hiniling niya kay Gren na manahimik. Napalingon siya sa gilid dahil sa pagtataka at tumingin sa kanya si Tiny. Iniunat ang mga labi sa isang mapanuksong ngiti at sumulyap sa gilid. Sinabi niya kay Grant na magpatuloy. Galit niyang tanong, what? Tiny smiling cheerfully pointed at his thumb and asked, curious ba siya kung gaano siya kalakas?